Ang pagkamatay ni Mira. Sa gitna ng kaharian ng Lirio, bumagsak ang katawan ni Hagorn. Wasak, sunog, at wala ng buhay. Ang kanyang kapangyarihan ay tila naglaho sa hangin, ngunit ang kanyang kasamaan ay nanatili. Tahimik na lumapit si Agnem. Sa kanyang palad, dahan-dahang nagtipon ng abo ni Hagorn. Umiikot, naglalagablab ng maitim na enerhiya. Alam niyang hindi sapat ang pagkamatay upang tuluyang mawala ang isang tulad ni Hagorn. Kaya't ginamit niya ang sinaunang mahika. Isang selyo ang kanyang nilikha, isang itim ng liwanag na bumalot sa abo. Isinara niya ito sa isang sisidlan na hindi kayang pasukin ng kahit anong kapangyarihan, maging ng madilim na batala na si Gargan. Hindi ka na muling babangon, bulong ni Agnem. Ngunit may isa pang kailangang gawin. Ibinigay niya ang sisidlan kay Mira. Inatasan niya itong dalhin ang abo sa Balaak, isang lugar na walang nakakaalam, isang lupain na nilamon ng katahimikan at nakatago sa pagitan ng mga dimensyon. At agad na umalis si Mira. Ngunit sa kabilang panig, narinig ni Agan ang balita. Isang nilalang na uhaw sa kapangyarihan, handang ibenta ang kanyang kaluluwa kapalit ng lakas. Lumuhod siya sa kadiliman. Gargan, ibigay mo sa akin ang kapangyarihan. Ako ang magbabalik sa iyong lingkod. At sumagot ang dilim. Isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw. Malamig, mapang-api. At ano ang kapalit, Agane? Lahat, sagot niya. Sa isang iglap, nilamon siya ng anino. Nang muli siyang tumayo, hindi na siya ang dati. Ang kanyang mga mata ay naging itim na parang walang hanggan. At ang kanyang katawan ay nabalutan ng gumagalaw na kadiliman. Isinilang ang isang bagong halimaw. Sa gitna ng malawak na kaparangan ng Balaak, naglalakad si Mira. Tahimik ang paligid, walang hangin, walang tunog. Tanging ang kanyang paghinga ang maririnig. Ngunit biglang, may gumalaw sa anino. Huminto siya. At lumabas ka na, malamig niyang sabi. Unti-unting humugis ang kadiliman, at mula rito ay lumitaw si Agane. Hindi mo na kailangang itago, ngisi nito. Akin na ang abo. Hindi umatras si Mira. Hindi ito para sa'yo. At doon nagsimula ang labanan. Sa isang kisap mata, sumugod si Agane, mabilis, parang aninong walang anyo. Ngunit handa si Mira. Hinugot niya ang kanyang sandata, isang sibat na nagliliwanag ng asul na enerhiya. Hinarang niya ang unang atake. At sumiklab ang liwanag sa banggaan ng kapangyarihan. Boom! Ang lupa ay nabasag sa lakas ng impact. Tumunod ang sunod-sunod na galaw, sibat laban sa anino, liwanag laban sa dilim. Bawat hampas ni Mira ay may kasamang alon ng enerhiya, habang si Agani naman ay nagiging usok, umiilag sa bawat tama. Hindi mo ako matatamaan, bulong ni Agani habang umiikot sa paligid niya. Ngunit sumigaw si Mira, liwanag ng Balaak! Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang kumawala mula sa kanyang katawan. Pinilit ang mga anino na umatras. Tumama ito kay Agane at sa unang pagkakataon, napaatras siya. Ngunit ngumiti lang ito. Maganda, pero kulang. Biglang nagdilim ang langit. Mula sa likod ni Agane, umusbong ang napakalalaking pakpak ng anino. Gumagalaw, humihinga, tila buhay. Tumugod siya muli. Mas mabilis, mas malakas. Hindi na ito ang dating laban. Tinamaan si Mira. Isang malakas na suntok ng madilim na enerhiya ang tumama sa kanyang tagiliran at siya ay tumilapon sa lupa. Ngunit tumayo pa rin siya. Dugo ang tumulo sa kanyang labi. Hindi siya susuko. Muling sumugod si Mira, isang huling pag-atake. Ang kanyang sibat ay nagningning ng mas maliwanag kaysa dati. Para sa liwanag. Ngunit bago pa niya maibagsak ang sandata, biglang naglaho si Agane. At sa likod niya, isang bulong. Huli ka. Isang matalim na sibat ng kadiliman ang bumaon sa kanyang dibdib. Napatigil ang mundo. Nanlambot ang kanyang katawan. Unti-unting bumagsak si Mira sa lupa,
Hawak pa rin ang sisidlan ng abo ni Hagorn. Lumapit si Agane. Dahan-dahan niyang kinuha ang sisidlan mula sa kamay ni Mira. Habang si Mira ay humihinga ng kanyang huling sandali, tumingin siya sa langit. At least, hindi ko kayo pinabayaan. At tuluyan nang nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Tumayo si Agane sa gitna ng balaak. Hawak ang sisidlan. Ngumiti siya. Simula pa lang ito. Sa kanyang paligid, nagsimulang gumalaw ang kadiliman. At ang mundo ay muling nanginig sa pagbabalik ng isang mas malaking kasamaan.